Lumakas din si Merongzu at nalaman na hindi pa niya naiintindihan kung gaano kalakas ang senior. Tapat na yumuko ang mga babae sa kanya para sa kanyang biyaya ngunit ang kanilang kilos ay nakalilito sa kanya. Dahil hindi niya naaalala na binigyan niya sila ng anumang pagkain. Sa oras na iyon, lumitaw ang isang bahid ng pagkapahiya sa mukha ni Luo Lanqing. Sinabi niya na hindi niya mababayaran ang malaking kabaitan ngunit nauutol siya sa kanyang mga salita. Inasahan niya kung ano ang sasabihin niya at ikinaway ang kanyang kamay, sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ang kanyang katawan. Sa huli, tanging lumakad na lang si Luo Lanqing sa depresyon. Pinagalitan niya ang sarili sa pag-iisip na gusto ng isang immortal ang isang hamak na mortal na tulad niya. Sa ngayon, maingat na sinusuri ni Chen Pinggan ang sitwasyon. Inamin niya na napakagwapo niya kaya patuloy na inaalok ng mga babae ang kanilang katawan sa kanya. Sa kagubatan, patuloy na umiyak si Luo Lanqing matapos tanggihan ang kanyang unang pagtatapat kaya inaliw siya ni Merongzu, sinasabing immortal ang senior at normal lang na maliitin sila. Naramdaman ang banayad na kahulugan sa kanyang mga salita, tinanong ni Luo Lanqing kung nagtatapat din siya ngunit dali-daling itinanggi ito ni Merongzu at nanggatuwirang hindi siya ganoon kaiyahiya para sabihin ang gayong mga bagay. Sa oras na iyon, inabot ni Luo Lanqing ang kanyang manggas. Naglabas siya ng sound crystal na binili niya mula sa isang auction at inihayag na naitala niya ang kanta dito. Pinuri ni Merongzu ang kanyang katalinuhan at iminungkahi na maghanap ng lugar upang pakinggan muli ang kanta. Nang maglaon, malalakas na tono ang lumabas mula sa recording stone. At ang mga babae ay masigasig na nagninilay sa tabi nito. Muli na namang nag-breakthrough si Merongzu at hindi niya maiwasang mapabulalas na mas mapapabilis ang kanilang pagiging immortal kung patuloy silang makikinig sa tono. Namangha rin si Luo Lanqing at nagpasya silang mag-breakthrough ng sabay-sabay. Ngunit sa pagkakataong ito, naglabas ng nakasisilaw na liwanag ang sound crystal. Dali-dali itong itinapon ni Luo Lanqing at sa sumunod na sandali, sumabog ito ng malakas. Nanatili ang itim na usok at bamaha sa lugar. At agad na napunit ang kanilang mga damit. Natuklasan ni Luo Lanqing na kinakalawang nang nalalabi ang kanilang mga damit. Sa pagkakataong ito, parehong nasira ang kanilang magagandang anyo. Sa ibang lugar, umungol si Luo Xiaojia at Bamulong na isa siya sa 3 dakilang henyo sa kaharian kaya hindi makakatakas ang mga babae. Ibinuko niya ang kanyang kamay at lumitaw ang lokasyon ng prinsesa. Matapos titigan ng ilang sandali, nagtaka siya kung bakit matagal na nananatili ang mga babae sa parehong lugar. Bigla siyang nagulat dahil nawala ang kanilang lokasyon sa kanyang trackang teknik. Sa oras na iyon, ang mga babae na may punit-punit na damit ay palihim na tumakbo sa likod niya. Tumuntong si Merongzu sa isang sanga ng puno at nabasag ito. Narinig ni Luo Xiaojia ang tunog at nang lumingon siya, agad niyang napansin ang dalawa. Sa isang nagulat na ekspresyon, tinanong niya kung kailan sila dumating. Mabilis na itinuro ni Merongzu siya, hinihingi na lumingon siya habang nagbabanta na papatayin siya. Namula ang kanyang mukha at pagkatapos ay napansin na lubos na lumakas ang dalawang babae. Habang nagmamadali silang umakyat sa hagdan, naniniwala si Luo Xiaojia na lumakas sila sa lugar na matagal nilang tinirhan. Kaya nagpasya siyang pumunta doon at tingnan para sa sarili niya. Nang maglaon, dumating siya sa labas ng bakuran ni Chen Pinggan. Sa pagpasok, binulong niya na hindi naman ganoon kalaki ang lugar. Ngunit sa oras na iyon, ang mga nilalang sa bakuran ay kumikinang na may malakas na ningning. Ang pagdagsa ng enerhiya ay sumugod sa kanya at agad na ipinagtanggol ni Luo Xiaojia ang sarili. Gayunpaman, mabilis siyang napaluhod. Nagtaka siya kung anong mga halimaw ang napakalakas na ang kanilang aura ay nagparamdam sa kanya na parang inililibing siya ng buhay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, dinilaan niya ang kanyang labi, iniisip na napakasarap ng pakiramdam. Nakita ang tuwang-tuwang mukha, agad na natuliro ang manok. Maging ang walis sa gilid ay nagtataka kung ang lalaki ay may uri ng fetish. Sa kalapit na kagubatan, katatapos lang magtipon ng gamot ni Chen Pinggan at Nang. Maliit na si Suling at dahil marami silang nahukay na ube, nagpasya siyang gumawa ng merienda para sa maliit na babae mamaya, na agad na nagpasaya sa kanya. Pagdating nila sa gate, nalito siya nang makita si Luo Xiaojia na nakaluhod sa pasukan. Nagtaka siya kung nadapa lang siya sa kung ano. Tinanong niya si Luo Xiaojia kung ayos lang siya.
Matapos tulungan ni Chen Pingan na tumayo, napansin niya na agad na tumigil ang pananakop at natanto na ang lalaki sa harap niya ay ang may-ari ng bakuran. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo upang tumingin, agad na umilo ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumuhad muli, nagbigay galang, at humingi ng kapatawaran sa aksidenteng pagpasok sa bakuran ng senior. Nang nakapikit ang mga mata, tinanong ni Chen Pingan kung siya ba ay kamag-anak ng pamilyang Merong at dahil madalas silang bumibisita sa kanya, hindi dapat seryosohin ang pagkakamali. Kumislap ang mga mata ni Luo Xiaojia, sigurado siya na hindi siya binanggit ni Merong ngunit alam ng senior ang kanyang impormasyon sa isang sulyap lamang, na nagpapanginig sa kanyang kakayahang mag-isip. Sa pagkakataong ito, nagtaka si Chen Pingan kung ang kakulangan sa bato ay isang minanang sakit dahil lahat ng miyembro ng pamilyang Merong na dumating sa kanyang bakuran ay labis na pinagpapawisan. Pagkatapos ay lumitaw si Suling sa gilid at sinabi kay Chen Pingan na papasok muna siya. Nang makita ang maliit na babae, muling natigilan si Luo Xiaojia. Habang papalayo, bumulong ang babae nang may paghamak kay Luo Xiaojia. Agad siyang natakot at binati ang maliit na babae bilang kanyang senior, na nagpainis kay Chen Pingan. Hinawakan niya ang kamay ni Luo Xiaojia, matapos tulungan siyang tumayo. Sinabi niya kay Luo Xiaojia na huwag labis na magtrabaho dahil mahina ang kanyang katawan at dapat din siyang magpanatili ng balanse sa paglilinang at pahinga. Napansin na hindi siya matatag, iminungkahi pa ni Chen Pingan na huwag masyadong matagal lumuhod. Sinasabing hindi laging may gintong barya sa ilalim ng paa ng isang tao. Niyakap ni Luo Xiaojia ang kanyang kamao at naisip ang mga salita ni Chen Pingan, at naniwala na ang senior ang nagbibigay ng payo at mga pahiwatig sa kanyang problema. Bagaman isa siya sa tatlong henyo ng Royal City, at ang kanyang lakas ay katulad ng iba pang dalawa, palagi siyang pinipigilan ng mga ito. Ang pinakamahalagang pagkakaiba ay wala siyang martial art na sumusuporta sa kanyang katawan, at sa pag-iisip nito, natuklasan niya na ginagabayan siya ng senior. Nagsimulang umikot ang gininto ang enerhiya sa paligid ng kanyang dibdib. Lumalabas ito habang nagko-concentrate siya, pinupuno ang kanyang katawan ng misteryosong ki. Sa gilid, nagulat si Chen Pingan sa hindi pangkaraniwang galaw ng lalaki. At sa susunod na segundo, lumipad siya sa hangin na may malakas na bugzo ng hangin na bumubulusok sa kanyang mga paa. Namangha si Chen Pingan sa malakas na pagpapakita ng martial arts. Sa hangin, namangha si Luo Xiaojia matapos lumikha ng tatlong martial arts ng sabay-sabay, at bagaman inutusan ito ng senior, isa pa rin itong dakilang gawa na matatamasa lamang ng isang henyo na tulad niya. Biglang narinig ang sigaw ni Chen Pingan mula sa ibaba, sinasabi kay Luo Xiaojia na bumalik at bigyang pansin ang balanse sa buhay, gawing malusog ang kanyang katawan, at huwag masyadong matagal lumuhod at magdulot ng hindi pagdaloy ng dugo. Ang mga salita ay nakalilito kay Luo Xiaojia at bumulong siya kung may mali ba. Sa oras na iyon, isang biglaang bugzo ng enerhiya ang pumutol sa hangin sa kanyang mga paa at halos magpatamba sa kanya. Natuklasan niya na may problema sa kanyang bagong martial art. Nang walang pag-aatubili, lumipad siya papalayo, pinasalamatan si Chen Pingan sa payo. Tiningnan ang nawawalang figura, nagtataka siya kung ang pagpapaalala sa isang tao na pasiglahin ang mga bato ay maituturing ding payo. Nang maglaon, lumabas si Chen Pingan at ang maliit na si Suling at habang naglalakad sila, tinanong niya kung ano ang gusto niyang kainin. Masayang sumagot ang babae ng pakwan na ikanalito niya dahil muli siyang humihingi nito. Hindi niya inaasahan na makarinig siya ng isang mag-asawang cultivator na nag-uusap tungkol sa lokasyon ng isang babae. Nang tanungin kung malapit ba ang babae, sumagot ang isa pang cultivator na totoo yun at marami pang iba ang dumating sa lugar upang magsiyasat. Nang makita ang eksenang ito, nagtaka siya kung bakit maraming cultivator ang lumitaw. Sa courtyard, sinisi ng peach tree ang kitchen knife sa kanyang mga ginawa na naging sanhi ng paglitaw ng mga cultivator sa buong lugar. Idinagdag din ng manok na kung susuriin ng mga tao ang kanilang lugar, masisira ang kapayapaan ng kanilang amo. Nakita na nanatiling tahimik ang kitchen knife, muling sinisi ng isda ang kitchen knife, sinasabihan nitong lutisin ang problema. Sa inis, tanging makapagsumpa lang ang kitchen knife sa Immortal Emperor sa pagiging basura, ang pinakabasurang Immortal Emperor na nakita niya, ngunit hindi siya pinapunta ng amo kaya hindi siya makalabas ngayon.
Sa likod ng pinto, narinig ng Immortal Sword na sumisilip sa labas ang mga salita at lubusang namangha sa kumpiyansa ng kanyang kuya. Sa isang iglap, lumitaw ang kitchen knife sa harap ng espada at binati ito ng nakangiti. Habang nagtatago ang espada para sa kanyang buhay, hiniling ng kitchen knife na gumawa ito ng isang bagay. Nakita na halos gumaling na ang mga sugat nito at kaya na nitong magbago, inutusan ng kitchen knife na lumabas ito at suriin ang sitwasyon at pangunahan ang iba pa na dumating upang mag-explore sa ibang lugar. Gustong umiyak ng Immortal Sword ngunit hindi lumalabas ang luha, kaya tanging magkikiusap lang ito na bumalik. Ngunit mahigpit itong hinawakan ng kitchen knife nang may nagbabanta na aura. Sa huli, walang magawa na nagbigay galang ang Immortal Sword, tinanggap ang mga utos, at idineklara na tatapusin ang gawain. At pagkaraan ng ilang sandali, isang gininto ang liwanag ang kumislap sa langit. Samantala, sa nagwasak na lugar, dumating ang Immortal Sword at inakala na susundan ng lahat ang pinsala mula rito. Dahil isa itong lugar na winasak ng sinag ng liwanag mula sa Immortal Realm, makakakuha ng atensyon ang lugar. Biglang kumikinang at nagbago ang espada. Pagkatapos, nagpasya siyang wawasakin ang lugar. Sa isang iglap, hindi mabilang na hampas ng espada ang ipinadala. Ang lugar ay ganap na nawasak at kumalat ang kaguluhan sa buong paligid, na nag-iwan ng pagkawasak sa likuran nito. Mukha siyang nasiyahan at nakahanap ng kagalakan habang lalo niyang sinisira ang lugar. Sa sandaling ito, agad na nakita ng isang grupo ang kaguluhan at kinilala siya bilang isang humanoid celestial artifact. Nakita rin ng Immortal Sword ang kanilang pagdating at ngumiti. Nang magtaka ang lahat kung mahuhuli ba nila ang immortal na kayamanan upang maging invincible sa mundo, ang pinuno ng Chanzen Tower na si Long Eosan ay sumagot na mayroon siyang solusyon. Ipinakita niya ang kayamanan, ang Sleepy Immortal Formation, at magkasama, maaari nilang i-activate ito at bitagin ang immortal na kayamanan. Agad na sumang-ayon ang lahat na makipagtulungan at kung sino ang pipiliin ng immortal na kayamanan bilang master nito ay nakasalalay sa kani-kanilang pagkakataon. Kasabay nito, mukhang interesado ang Immortal Sword sa kanilang plano. Nagbigay Senadorya si Long Eosan ng hand seal at lumitaw ang isang magic circle. Dahil dito, isang malawak na magic circle ang lumitaw sa lupa sa ilalim ng Immortal Sword. Matagal na rin simula nang makakita siya ng gayong porma sayon at inaasahan niya ito. Pagkaraan ng 2 oras, nababagot siya. Isa sa mga matatanda ang lumuha dahil hindi na siya makatiis. Naubos na rin ang chi ng isa pa at malapit na siyang bumagsak. Ngunit nagtiyaga sila hanggang sa huli. Itinaas nila ang kanilang mga kamay ng magkasama at ipinasa ang kanilang huling chi. Sa kabilang banda, naiinis ang Immortal Sword sa panunood sa kanila na nahihirapan sa hindi sapat na chi at walang kwentang base ng paglilinang. Hindi niya maiwasang tanungin sila kung dapat ba niyang hayaan ang kanyang sarili na maipit. Karapat-dapat itong maging isang Immortal Treasure kaya mahigpit na humawak si Long Eosan dahil malapit nang maubos ang kanyang chi. Sa kabutihang palad, hindi umalis ang Immortal Treasure at hanggat gumagana ang kanyang porma sayon, magkakaroon siya ng pinakamahusay na pagkakataong makilala bilang master nito. Sa oras na iyon, natapos na ang porma sayon. Naghanda si Long Eosan para sa huling tulak. Biglang lumabas ang mga kadena mula sa porma sayon. Hindi mabilang na mga kadena ang bumalot sa Immortal Sword sa gitna. Sa susunod na segundo, nakagapos siya, na nagpapahinto sa kanya sa paggalaw. Masayang ipinagdiwang ni Long Eosan ang kanyang tagumpay. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat. Ngayon, oras na para sa Immortal Sword's debut. Sa loob ng 1 segundo, nabasag ang mga kadena at bumagsak ang porma sayon. Napaluhod si Long Eosan. Ang mga tulad niya ay hindi talaga kayang mapasuko ang Immortal Treasure. Pagkatapos ay idineklara ng Immortal Sword na hindi siya pumapatay ng mga langgam at bumaba siya upang maghanap ng itinakdang master. Itinuro niya ang mga bundok mula sa malayo. Inihahayag na magpapakita siya sa mainland pagkalipas ng 1 buwan. Para sa itinakda, siya ang magiging numero 1 sa mundo at makakakuha siya ng lugar sa Immortal World, ipinangako niya habang iniisip na sapat na iyon upang ilayo sila. Sa gitna ng takot na tingin ng mga cultivator, lumipad ang Immortal Sword. Pagkaalis niya sa lugar, huminga ng malalim ang lahat, dumaan lang ang kamatayan, at maging ang isa sa kanila ay nahihi sa kanyang pantalon.
Nagpasya silang umalis na nagtutulungan upang kumalat ang balita. Walang magawa na bamantong hininga silang iyosan kung gaano kalaki ang mundo. Naisip niya na walang umiiral na makakapantay sa kanya sa mortal world, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ilusyon lang pala iyon. Nang maalala niya na malapit ang kanyang bayan, nagpasya siyang bisitahin ito dahil nakalipas na ang 100 taon. Samantala, dahan-dahang bumukas ang pinto ni Chen Pingan. Pagkatapos ay sumilip ang Immortal Sword sa loob at tinawag si Kuya, nagre-report na naayos na ang bagay at hindi na muling darating ang mga mortal cultivator. Ipinahayag ng kitchen knife ang kanyang papuri at binalaan siyang magbago sa isang ordinaryong sandata kung hindi ay mawawasak siya kapag nakita ng amo. Nagimbal ang Immortal Sword nang tanungin niya kung siya ba ay papatayin kapag nakita siyang gumagamit ng kapangyarihang immortal. Sa oras na iyon, muling bumukas ang pinto, na ikinagulat ng Immortal Sword. Dali-dali siyang naging espada at pamwesto sa sulok nang pumasok si Chen Pingan at suling sa loob. Nakatingin sa direksyon ng espada, kakaiba ang pakiramdam ni Chen Pingan at nagtataka kung nasaan ang palakol na binili niya noong nakaraang beses. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.